Sige po, manatili po tayong nakatayo para sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makibasa po kayo sa akin sa awit, mga awit, chapter 23, verse 1 to 6. Verse 1, Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Verse 2, Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Verse 3, Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Verse 4, Dumaan man ako sa madilim na labis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5, Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. And verse 6, Kabutihat pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Palakpakan po natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Praise the Lord. Sige po, sa umaga pong ito, minsan pa po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Yung malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! We give you praise. Hallelujah! Palakpak po ng papuri sa ating dakila, kamangha-mangha, walang katulad na Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Great are your ways, great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and worthy to be praised. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, Great is your power, great is your strength. great are you, Lord, and worthy to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing. Sing glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing the joy. Patuloy po tayong papalakpak at magpupuri. We want to worship you, Lord. Hindi po kami magsasawang awitan ka at purihin sa lugar na ito. Hallelujah. Sing, great are your ways. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and worthy to. Great are your ways, great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and worthy to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Sing glory, 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 hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing. Sing glory, 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 hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing. Pwede po ba sa oras na ito, patuloy po tayong pumalakpak? Hallelujah. Idideklara po natin ang ating Diyos sa lugar na ito ay dakila. We will not stop. Hallelujah. Come on, sing. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God.
We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you are great God, great God. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. Sing glory, 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 glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth. Kayo lamang po. Let us sing. God, glory, glory. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing. Kayo lamang po. Hallelujah. And all the earth will sing. Say glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth. For the very last time, say glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing that you are great God. Hallelujah, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na sa lugar na ito hindi kami magsasawang sumamba. Hindi po kami magsasawang magpuri sa iyo, Panginoon. At ipadama sa iyo kung gaano ka namin minamahal. We worship you, Lord. And we want to glorify your name in this place, Lord. Maitaas ka po sa aming pagsamba, sa aming papuri, sa aming kalagitnaan, Lord. Hallelujah, we worship you. We worship you. Pwede po ba sabihin natin sa Panginoon, we worship you, Lord. We worship you. We exalt you, Lord. We glorify you, Lord. Be enthroned in our praise. Be enthroned in our worship. Come on, magsambit po tayo ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we give you praise, we give you glory. Come on, church, let us open our mouth. Worship Him in this place. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, hallelujah. Let us sing glory. Glory, glory, glory to the Lamb. Sing glory, 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 glory to the Lamb. Once again, sing glory, 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 Lord. Glory, glory to the Lamb.
Sing glory, 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 glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him, we lift our voice and praise the Lamb upon the throne. Once again, sing glory, glory. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Itaas po natin ang kanyang pangalan. Once again, we call glory, 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 glory to the Lamb. Sing glory, 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 glory to the Lamb. For He is glorious, for He is glorious, and karapat-dapat po ang ating Panginoon sa pagsamba. Ang Diyos na hindi nakalimot, ang Diyos na laging nagmamahal. To Him shall we lift our voice of praise. You're the Lamb upon the throne. For He is glorious, He is glorious, and worthy to be praised. The Lamb upon the throne. Unto Him shall we lift our voice and praise the Lamb Upon the, make it more personal, for you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice of praise the Lamb upon. Only the people of God sing. For you are glorious and worthy. Karapat-dapat po ang ating Panginoon. Gawin po nating personal ang awiting ito. And unto you, and unto you, we lift our voice and praise. You're the Lamb upon the throne, for you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the Pwede po ba na sa umagang ito, itaas lang po natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagsamba, tanda ng pagsuko. For you are glorious and worthy.
handa ng pagpapasakop sa ating Diyos. Upon the throne, and unto Him we lift our voice of praise. The Lamb upon the throne, for you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto Thee shall we lift our voice of praise. You're the Lamb. Ito na po ang ating huling pagkakataon. Hallelujah! With all your heart, for you are glorious. And worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto you. Lift our voice in praise. You're the Lamb upon. For the very last time, with all your heart, sing to the Lord. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto Him we'll lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. The Lord inhabits the praises of His people. Pwede po ba once again, let's sing this song. For you are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice of praise. You're the Lamb upon the throne, for you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto Thee shall we lift our voice of praise. The Lamb upon the throne. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba nating iparinig ang ating mga papuri sa ating Panginoon? Hallelujah. 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 Father God in heaven, we worship You. We exalt You, Father. You are glorious, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, iparinig po natin kung gaano natin dinadakila ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. We worship You, Father. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Jesus, tunay nga po sa aming pag-aawitan, patuloy na gino-glorify, ine-exalt at tinataas namin ang pangalan mo sa aming kalagitnaan.
Aming Ama sa langit, dalangin po namin na buksan mo ang durong-awa ng langit, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dinggin ang aming mga awitan, dinggin ang aming mga panalangin, Panginoon. Hayaan mo po that the Holy Spirit will move differently in this place, Panginoon, na mararanasan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, personally, Lord God, in a very mysterious way, Panginoon. Hayaan mo po, Lord God, na sa pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy po namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso't isipan, Panginoon, ang maririnig naming mensahe galing sa iyo. Hayaan mo po na ang aming mga puso ay gawin mong matabang lupa upang pagtamnan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Ang bawat oras na ilalaan namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito ay kailanman hindi masasayang. Ano man panalangin ang sasambitin ng iyong mga anak ay iyong kakatagpuin, anumang pangangailangan, Panginoon, ang meron sila sa kanilang personal na buhay, maging sa kanilang pamilya, Panginoon, ay yun din kakatagpuin sa umagang ito. Father God in heaven, continue to dwell in this place, dwell in our hearts, Panginoon, over our spiritual minds, spiritual hearts, spiritual ears, spiritual eyes, Panginoon, nang sa ganon, walang maging hadlang, Panginoon, upang ikaw ay kumilos ng malaya sa aming kalagitnaan at winawaksi po namin anumang gawa at tangka ng kaaway, Lord God, sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Maging Panginoon, sa mga nanonood sa aming FB Live, patuloy mo pong katagpuin, Panginoon, ang mga anak mo na ito, hindi maikli ang iyong kamay upang hindi sila abutin, Father God in heaven. You are not limited by time, space, Panginoon. Kaya po hayaan mo na maranasan ka po namin, nasan ka man kami naroon sa mga oras na ito. Maraming salamat, aming Panginoong Jesus, at maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayo maupo, pakikamayan lang po ang mga katabi po natin. I-welcome po natin sila. Welcome po sa bawat isa dito po sa JIL Patag. Masaya po kami na makasama po kayo ngayong umaga na ito. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay makakaupo na po at magsisimula na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Kanina po sa ating Bible reading, binasa po natin yung buong Psalms 23 at magiging tungkol po dyan ang pag-aaralan natin ngayong umagang ito. At ang title po ng ating teaching ngayong umagang ito is For His Name's Sake. Ate Ira, ano bang ibig sabihin pag sinabing for His Name's Sake? Alam niyo po sa Tagalog po, ang ibig sabihin po nito ay upang parangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Katulad po ng inawit natin kanina, sabi doon, for you are glorious and worthy to be praised. Ang pangalan po ng ating Panginoong Hesus ay banal at dakila. And He deserves all our praise and all our worship. Sa Biblia po, ang bawat pong pangalan na meron po doon ay binibigay po sa mga characters sa Bible. Nung unang panahon pa lang po ay meron na pong mga kahulugan. Especially sa mga Hebrew names po. Lagi-lagi may kahulugan po ang mga pangalan na yan. Katulad po ng mga pangalan na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. May kahulugan po kung bakit binigay yung pangalan na yan sa'yo. Kung bakit ang pangalan mo Althea, kung bakit Lawrence yung pangalan mo, may meaning yan. Pinag-isipan niya ng magulang natin kung bakit yan yung binigay na pangalan sa atin. And alam niyo po, sa pagbibigay ng pangalan sa atin, for example, Emmanuel. Yun pong ibig sabihin ng Emmanuel, God is with me. Nung kami pong magkakapatid, no? Siyempre po, may kanya-kanya po kaming pangalan. Ang pangalan po ng dalawa kong kapatid, tatlo po kami. Ako po sa gitna. Ang pangalan po nung panganay po namin at bunso ko pong kapatid, yung initials po nila MJ. Yung panganay po, Mark Joshua, yung bunso po namin, Micah Jaira. Di ba po ang ganda? Galing yun lahat sa Bible. Ang ibig sabihin po nung Mark, consecrated to God, di ba? Set apart, inihiwalay ka para sa Panginoon. Sabi, pag sinabing Micah, who is like God? Di ba? Sino yung parang kamukha ni Jesus? Sabing ganon. Pag sinabing Jaira, the Lord provides. Pag sinabing Joshua,
The Lord is my salvation. Ang ganda ng pangalan nila. Tapos yung pangalan ko, sabi ko sa nanay ko, ano pong ibig sabihin ng pangalan ko? Kasi natatandaan ko, assignment namin yung sa school. So ang pangalan ko po is Ira May. O, di ba po, yung panganay tsaka yung pangalawa, parehas biblical, galing sa Bible. Tapos MJ pa parehas. Pagdating sa akin, sabi ng nanay ko, Ira May. Sabi ko, bakit yun yung pangalan ko? Bakit yung sa kanila galing sa Bible, yung sa akin hindi? Di sabi ng nanay ko, alam niyo ba yung reason ng nanay ko? Nakakatawa lang po na sabi niya, wala lang. Kasi nung pinagbubuntis kita, parang ang ganda-ganda sa pandinig niya daw yung, Ira, para daw ang ganda-ganda sa pandinig niya nung pangalan na yun. Kaya yun yung ipinangalan niya sa akin. Sabi ko, parang minsan unfair din talaga no? Sabi ko, bakit yun sa kanila biblical sa akin? Kasi nagandahan lang. Assignment ko yun sa school. Alam nga naman sabihin ko sa teacher ko, kasi ma'am, nagandahan lang daw po yung nanay ko dyan Tapos papaliwanag ko yung pangalan ng mga kapatid ko. Ang gaganda. Parang hindi ako papayag. Sinearch ko. Ano yung ibig sabihin ng pangalan na Ira? Ano yung origin niyan? Sabi po doon, strong. Sabi ko, wow. So, ibig sabihin, strong pala ako. Pero po, hindi doon nagtatapos. Sabi, strong wind. So, ibig sabihin ba nun, malakas yung hangin ko, Lord? Ibig sabihin ba nun, Lord, mahangin ako. Yun yung ibig sabihin ng pangalan ko. Pero hindi. Sabi ng Lord, sabi nung meaning ng pangalan ko, strong daw ako. So, pinanghawakan ko yun. Na strong, pag sinabing Ira, wag kayong tumawa. Yun, kahit i-search nyo pa, yun ang lalabas. Pag sinabing Ira, okay, strong ako. Kaya pinapanindigan ko po sa sarili ko na strong ako. Na kahit anong kaharapin ko sa buhay, kahit anong pagdaanan ko, strong ako. At alam niyo po, ang pangalan ng ating Panginoong Yesus ay marami pong kahulugan. Ang pangalan ng ating Panginoong Yesus ay may iba't ibang identity din po. Kapag po narinig natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, alam natin na siya ay nagpapagaling. Amen po ba? Amen po ba? Sino po dito ang nakaranas? Taas po ang kamay ng nakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus. Ako lang po ba? Amen. Lahat po tayo once in our life, naranasan natin na pagalingin tayo ng ating Panginoong Yesus. Naranasan natin na mag-provide siya ng mga pangangailangan po natin. And a name po represents a person's identity, honor, and nature. Ngayon po, pag sinabi nating for His name's sake, ang ibig sabihin po noon, pumapasok agad sa isip natin that the name of the Lord saves, acts, and guides His people. Dahil po tayo ay mga anak ng Diyos, ang ating pong Panginoong Yesus ay inililigtas tayo, ang ating Panginoong Yesus ay ginagabayan po tayo. Not just because anak niya lang tayo, but because of His reputation and because of His glory. Yun yung identity ng ating Panginoong Yesus. Yun yung kaya niyang gawin sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At ginagawa yun ng Panginoong Yesus, hindi lang dahil mahal ka niya. Yun ay ginagawa niya upang maparangalan po natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kasi paano natin paparangalan si Lord na siya yung Diyos na nagpapagaling kung hindi natin naranasan yung kagalingan niya? Paano natin sasabihin na pinoprovide ng Lord yung pangangailangan ko kung hindi ka naman lumapit sa Kanya nung nangangailangan ka? Kaya po mahalaga na alam natin ang pangalan at alam natin kung ano ang kayang gawin ng salitang Jesus. Di ba po? Kaya nga po pag nananalangin tayo, laging ang dulo ng pananalangin natin, in Jesus' name we pray, Amen. Kasi napakamakapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. At wala po tayong kayang sabihin laban sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. We cannot say something against the name of the Lord. Kasi yan na po ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Lahat-lahat nandyan na. Ang sabi po sa binasa natin kanina sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Tagalog po ang sabi, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkulang. Di ba po, napakagandang pakinggan na ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag siya ang shepherd natin, siya ang pastol natin, sabi niya, hindi siya nagkulang. So wala na tayong ibang hahanapin pa kasi nasa ating Panginoong Hesus na po lahat. Sabi po dyan, our hope and faith as Christians are in God, in our good shepherd. Pag sinabi pong pastol,
Ang ibig sabihin po niyan, sila po ay nag-aalaga, sila yung gumagabay, sila po yung nagmamahal. Di ba po, pag ikaw yung pastol, tapos may sheep ka na inaalagaan, minamahal mo yan, inaalagaan mo yan. Di ba po, si Jesus ang ating pastol at tayo yung mga sheep niya. Parang sa pamilya, di ba? Pag ikaw nanay, pag ikaw tatay, inaalagaan mo yung mga anak mo, inaalagaan mo yung pamilya mo. Pag sa church, meron kang mga hinahawakang life group, inaalagaan mo sila. Di ba po, minamahal mo sila, ginagabayan mo po sila. At ganun po ang ating Panginoong Hesus sa buhay po ng bawat isa. Sabi pa po dito, learn more of who He is and what He does to the sheep for His name's sake. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, kung tayo po ay kilala ng ating Panginoong Hesus individually and personally, dapat din po kilala din po natin siya kung sino siya. Sinabi na nga po dun sa salita niya, di ba? Siya po ay hindi nagkulang. Siya ay ating pastol at hindi siya nagkulang. Ikaw ba, kung ikaw yung sheep, kung ikaw yung inaalagaan, at binigay na sa'yo lahat, hahanap ka pa ng iba? Nilatag na sa'yo lahat eh. Binigay na sa'yo lahat ni Lord, hahanap ka pa ng iba? Siyempre hindi na, kasi full package na yun eh, di ba po? Alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Pagka tayo nanalangin sa Kanya, ina-answer niya yung mga panalangin natin. Hahanap pa po ba tayo ng iba? Sasama ka pa ba sa iba kung kasama mo na ang ating Panginoong Hesus? Di ba po hindi na? Kaya mahalaga po nakasama po natin siya. At sabi pa po doon, kasunod po, nung the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi po sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Sa Tagalog po, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pag sinabi pong green pasture, pwede po bang ipakita natin dyan yung itsura ng green pasture? Ayan, di ba po? Ang aliwalas, parang peaceful. Andyan na lahat eh. Pag tiningnan mo, parang ang gaan-gaan tingnan. Parang pag nandyan ka, wala kang problemang dinadala. At ganun po ang ginagawa sa buhay po natin ng ating Panginoong Hesus. Yung green pasture po, that represents the nourishment ng provision ng ating Panginoon na nasa atin yung peace pagkasama natin sa Lord. Nandun yung spiritual fulfillment. Kumbaga full package na. Nandun na lahat-lahat. Wala na po tayong hahanaping iba pa. At mahalaga po, katulad ng sinabi kanina, learn more of who He is and what He does to His sheep. Dapat po, aralin natin kung ano ba yung kayang gawin sa akin ng aking Panginoong Hesus. Ano ba yung kayang ibigay sa akin ng aking Panginoong Hesus. Dapat kilala po natin ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, dito po sa taas, pag umakyat po tayo dito, right side ng church natin, meron po tayong prayer cells and G-top dyan. Bawat pinto po noon ay may pangalan ng ating Panginoong Hesus. Jehovah Shammah, the Lord is there, Jehovah Shalom, God is peace, Jehovah Jireh, the Lord that provides. Nandun po yan. Bawat pangangailangan natin nakasulat doon sa pinto ng prayer cells. At alam niyo po, recently lang po, to be exact, nung June 23, so, nung June 23, personally, ang bigat po ng pakiramdam ko that day. So, pumasok po ako ng work. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos, inimpress sa akin ni Lord na, sabi niya, magpunta ako sa prayer cell, manalangin ako. Hindi ko naman alam kung bakit. So, sabi ko, parang nung hapon na, medyo kumukulimlim. Sabi ko, Lord, di ba, nasa, ka naman, everywhere ka naman. Nandun ka naman sa bahay namin, nandun ka naman sa office, nandun ka naman kahit saan ako magpunta, nandun ka. Kasi the Lord is everywhere po, di ba? So, sa makatuwid, pag uwi ko po, sinasabihan ako ng Lord, kinukonvict ako na, pumunta ka ng prayer cell. Alam niyo po, hindi ako nagpunta. Umuwi ako ng bahay, pero mabigat pa rin yung nararamdaman ko. Hindi ako nagpunta. Nakaupo na ako sa kwarto ko, pero ang lakas ng tinig ng Diyos na magpunta ako sa prayer cell. Chinat ko yung pinsan ko. Umaga pa lang po noon, chinat ko na siya. Sabi ko, samahan mo ako mag-prayer cell. Kaya lang hindi ako natuloy kasi sabi ko, Lord, nasa paligid ka lang naman. Doon na lang ako magpe-pray sa kwarto ko. Pero dahil hindi po ako mapanatag, chinat ko siya, nakauwi na po ako noon. Siguro 30 minutes later. Talagang hindi ko po kaya yung nararamdaman ko. Sabi ko,
sa kanya, tara, alis na tayo. Tapos sabi niya, ate, tuloy tayo magpe-prayer cell. Sabi ko, oo, mag-prayer cell tayo. Pumunta ako ng prayer cell. Sa prayer cell number 9. Kasi favorite number ko po yun eh. At ang nakalagay doon, Elroy, the God who sees. Ibig sabihin, ang Panginoon, nakikita niya po tayo, nakikita niya yung pinagdadaanan natin. Kahit ako, hindi ko alam yung nararamdaman ko, pero ang alam ko po, nakikita po ng Panginoong Hesus what my future holds. Ano ba yung future ko? Nakikita niya yon. So, nagpunta ako sa prayer cell. Diretso po ako dyan. Nanalangin po ako. And nanalangin ako personally. Kasi at first, akala ko, kaya ako pinapapunta doon ng Lord, is because mabigat nga yung nararamdaman ko. Akala ko about sa personal life. So, pinag-pray ko yung personal life ko. In every areas of my life, pinag-pray ko. Pero po, nung malapit na akong matapos ng prayer, inimpress sa akin ng Lord na ipag-pray ko daw yung family ko. So, I pray for my family na hindi ko alam kung bakit. Tapos, habang nagpe-pray ako, ang lumabas sa bibig ko, at nagpe-pray po ako, pero ang tanging lumabas lang sa bibig ko, Lord, I rebuke the spirit of untimely death in my family. Hindi ko po alam kung bakit yun yung lumabas sa bibig ko, pero alam niyo po, pag uwi ko, natulog ako, kinabukasan, kasi papasok na po ulit ako sa trabaho, gumising po ako sa isang mensahe doon sa GC ng family namin. Sabi po doon, na-aksidente daw yung kuya ko. So doon nagkaroon ng kalinawan kung bakit kinoconvict ako ng Lord na manalangin at pumunta sa prayer cell. Kasi ma-aksidente pala yung kuya ko. At alam niyo po, for the glory of God, na-aksidente po ang kuya ko pero hindi po siya, walang severe na damage sa kanya. Parang sa kamay niya lang. Nagasgasan lang yung kamay niya, yun lang. And sabi ko, thank you Lord kasi sinunod kita na nanalangin ako. Kasi alam ko na ikaw yung nakakakita sa akin. Kung hindi ko sinunod si Lord, ang pakiramdam ko po mas malala yung mangyayari sa kuya ko eh. Baka hindi lang galos yung tamuhin niya. Kaya gulat na gulat po ako nung umaga na yun na pagkabasa ko nung mensahe sa GC namin na naaksidente siya at walang maghahatid sa akin. Pinag-joyride nga lang nila ako, mag-joyride ka na lang. Kasi pala naaksidente siya. At doon ko po nakita ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at ang kahalagahan ng pakikinig at pagsunod sa tinig po ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya pag dumating po sa buhay natin na kinukonvict tayo ng Panginoon na manalangin na may pinapagawa ang ating Panginoong Hesus, gawin po natin. Huwag po nating ipagsawalang bahala. Kasi baka mamaya, pag pinagsawalang bahala po natin yun, merong hindi magandang mangyari sa atin or hindi po natin magawa yung purpose ng Lord sa buhay po natin. At ang sabi pa po dyan sa Psalms 23, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Sa Tagalog po, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatupbayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Sabi po, He restores my soul. Ang Panginoon po ang nagre-restore sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng napapagod sa buhay na, kasi feeling nila, routine na lang yung ginagawa nila sa buhay nila. Paulit-ulit na lang, Ate Ira, kasi magulang ako eh. So nagtatrabaho ako, naglilinis ako ng bahay, nagluluto ako, inaalagaan ko yung mga anak ko, paulit-ulit yun yung ginagawa ko. Minsan nakakapagod na eh. Minsan nakakasawa na. Ate Ira, nag-aaral ako. Mag-aaral na lang ba ako? Tapos pagdating, mapapagalitan pa ako ng nanay ko. Eh, hindi naman niya alam yung pinagdadaanan ko sa school eh. Nakakapagod na. Lagi na lang ako yung nakikita. Lagi na lang ako yung mali. Sa patingin mo, ganun yung nararamdaman mo eh. Ba't puro na lang ako, nakakapagod naman yung routine ng buhay ko? Pero ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa umagang ito, sa lahat ng napapagod, the Lord restores. Di ba sabi niya sa kanyang salita, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang kapahingahan po ay nasa ating Panginoong Hesus. Ano pa pong sabi dyan? He leads me in the right paths of righteousness. Sa tamang daan po tayo, pinapalakad ng ating Panginoong Hesus. Ate Ira, hindi naman natin maiiwasang magkasala eh. Sometimes nadadapa po tayo, pero hindi po hinahayaan ng ating Panginoong Hesus na sumadsad tayo sa kasalanan, na malugmok tayo sa kasalanan. Hindi hahayaan ng Panginoong Hesus na nakadapa ka lang dyan. No.
May conviction ng Lord. And sometimes, He sends right people para maging instrumento niya upang marinig mo yung tinig niya. Kasi minsan hindi ka nakikinig eh. How will you walk in the path of the righteousness if you do not listen to the Lord? Eh, hindi ka nga nakikinig. So sometimes the Lord sends people to you para marinig mo mismo na okay, ito yung message ni Lord. Ginamit ni Lord yung pastor mo, yung leader mo, yung kaibigan mo para lumakad ka sa tamang daan na ibinibigay po ng ating Panginoong Hesus. For your own sake lang din naman yun. And also for the sake ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Di ba po, pag sinabi po natin ulit for His name's sake, ine-emphasize po noon yung actions ng ating Panginoon, ultimately not just for human benefit, but for His own glory. So while God's action do lead us to good, the primary motivation is to honor Him. Katulad po ng sinabi ko kanina, kasi kung kaya na natin gawin lahat sa ating sarili, paano natin paparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? At paano nga po ba natin paparangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Dito po sa mundo, lagi tayong nagbibigay ng rewards. Lagi tayong nagbibigay ng parangal. O ang galing-galing mo sa school, ang talino mo, with honors ka sa akin. With high honor ka, cum laude ka, kasi the best ka eh. Ginagawa mo lahat sa school so that you receive the reward. Even in politics, pagka magaling yung namumuno, binibigyan ng reward. Even dito sa church, yung mga workers, nire-recognize po natin, di ba po? Bakit? Kasi nakikita natin kung paano sila magtrabaho. Kasi nakikita natin yung ginagawa po nila. At kung nakikita natin yung gawa ng ibang tao, dapat mas nakita natin kung paano kumilos at paano gumawa ang ating Panginoong Hesus para maparangalan po natin siya. Amen po ba? Sabi po dyan, the fame of His name. Ayan po. God does what He does for His sake, not ours. And the fame of His name is His aim in all He does. Ginagawa po ng Diyos ang kanyang mga ginagawa, ang mga pagpapagaling, ang pagpaprovide. Ginagawa niya po yun, hindi lang basta para sa atin, kung hindi para itanghal ang kanyang pangalan. Ayun po ang pinakalayunin ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi pa po sa Psalms 143, for your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring my soul out of trouble. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka. Iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag. In other translations po, ang sabi po doon, alang-alang sa iyong pangalan, for your name's sake, Lord. Muli mo akong buhayin. Sa iyong katuwiran ay ilabas mo ang aking kaluluwa sa kaguluhan. So even in the times of troubles, kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi sa mga panahon na okay ka lang, hindi sa mga panahon na smooth sailing ang buhay. Okay ka naman, may pera naman kayo, wala kayong problemang nararanasan, okay lahat. Doon mo lang kilala si Lord. Pero ang sinasabi po ng Lord, even in times of trouble, kasama mo siya eh. Kaya hindi lang po dapat sa masasayang times natin alam na kasama ang Lord. Even in times of trouble, lagi po nating tandaan na kasama po natin siya. And let us uphold His honor. Ano po pag sinabing uphold His honor? Sabi po sa Tagalog po, ang ibig sabihin niyan, pangalagaan ang kanyang dangal. Kung tayo po bilang mga tao, pinapangalagaan natin yung image natin, pinapangalagaan natin yung reputation natin, na ayaw nating may masabing masama ang ibang tao sa atin, ayaw nating mapulaan ang mga pangalan natin, ang identity natin. Di ba po? Ganon din po ang ating Panginoong Hesus. Hindi po dapat napupulaan ang kanyang pangalan. Sabi po dito, we are instructed to live for God's name's sake. Our lives reflect God, and His name is at stake in how we live and are guided. Tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang nakakilala sa ating Panginoon, dapat po, ang buhay po natin ay sinasalamin kung sino ang ating Diyos.
Just imagine kung pumapasok tayo sa school, tapos nangungopya lang tayo at alam ng kaklase mo na ikaw ay isang Kristiyano, kumakanta ka, sumasayaw ka, nagsisimba ka tuwing linggo, but yet you do things like that. Ano kaya yung iisipin ng ibang tao? Paglabas natin, nakikipag-chismisan tayo. Minsan nga, hindi natin alam na nakikipag-chismisan na pala tayo, pero pinag-uusapan natin yung buhay ng ibang tao. Kahit walang makarinig sa atin, pero nakikita tayo ng ating Panginoon, how will we uphold honor to His name? Dapat po hindi mabigyan o hindi mapulaan ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng buhay ng isang Kristiyano. Dapat po ang buhay po natin, nakikita yung glory ng ating Panginoong Hesus. At alam niyo po, nabanggit na rin po ito ni Pastora kanina. Nung nakaraan po, nag-fun run kami. At meron nga po dong nag-amok. Biro na po. Meron po dong may complaint, may reklamo. Ang taas-taas ng boses niya. So, si Kuya Jun po, tinawag si Paz, nandun si Kuya Ernesto, si Ate Ara po, yung KKB head po namin, buntis pa yon. Nandun din po yung asawa niya. So, ayan. Eh di po, ang taas-taas na ng boses ng lalaki. Galit siya eh. Kasi ang pinopoint niya is, bakit nyo kami hindi pinapapasok? Kami yung taga San Jose, kayo taga Santa Maria. Tapos sabi, kahit may pinakita po namin yung letter eh. Meron pong letter, meron din naman silang pinost na nakaklose muna yon kasi nga po, inarkila nga po. Pero ang taas-taas ng boses niya. So ako po, nakatingin lang ako, pero nakataas na rin yung kilay ko kasabay ng pagtaas ng boses niya. Sabi ko, ano ba to? Hindi mo ako nagsasalita, pinapakinggan ko lang sila. Naalala ko, hindi pwedeng mawala yung pagkakristyano ko dito. Kung si Kuya pumitik na, dapat kami hindi. Dapat compose pa rin kami. At alam niyo po, nakita ko po kung paano po sila kausapin ni Ate Ara, ni Kuya Ernesto, ni Pastora Hani, kung paano sila makipag-communicate, kung paano sila makipag-usap, kahit ang taas-taas na nung tensyon, nakita ko po that they uphold the honor of God. Na dinala nila talaga yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Di ba pa yung theme natin? Breakthrough discipline, breakthrough patient, breakthrough gentleness. Yung sinasabi na fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22-23, nakita ko sa kanila yun. Kaya sabi ko, wow, grabe, ganito talaga yung anak ng Diyos. So imagine, habang si Kuya Daniel ay nagtuturo doon at nag-worship sa Lord, nakikinig yung mga kabataan. Imagine kung nagkagalit-galit dun sa kabilang gilid, tapos aram na JIL kami. Di ba po hindi magandang tingnan? At yun yung kakalat sa ibang tao. At nakakahiya po yun. Doon na po natin mabibigyan ng kahihiyan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. And for the glory of God, thank you talaga, Lord Jesus, kasi binigyan mo ng patience, gentleness, love, self-control, and discipline yung mga anak mo. Kasi kung wala, baka po lahat kami nasa barangay na to. Yung fun run po namin, run patungong barangay, hindi run patungo sa oval. Kaya po napakabuti pa rin po ng ating Panginoong Hesus. Ayun lang po, na-share ko lang po, no? Kasi doon po natin ma-uphold ang honor ng ating Panginoong Hesus. At sabi po dito, only by seeking His glory preeminently can God seek your good passionately for His name's sake. Ang ating pong Panginoong Hesus, kung inahangat natin na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, higit pa sa kahit anong bagay, tsaka lang po natin makikita ang tunay na mararanasan ang kabutihan ng kanyang pagmamahal. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna natin isik ang glory, ang righteousness, ang gloriousness ng ating Panginoong Hesus, everything will follow. At yun po din ang sinasabi ng inaaral po natin ngayon sa Psalms 23. Alam niyo po, ngayon pa lang po ako magsisimula sa number 1. Ngayon pa lang po tayo magsisimula sa number 1. Sa binasa po natin na Psalms 23, may 4 na bagay po ako na gustong iwan sa inyo na sinasabi po ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dyan, number 1, He guides and leads us in the path of righteousness. We can trust Him to lead us in the right path. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus, yung buong tiwala po natin ay ibigay natin sa Kanya. Kasi kaya niya tayong i-lead sa tamang daan or tamang landasin ng ating mga buhay. Di ba nga po, sabi ng ating Panginoong Hesus, He left the 99 just for you.
Iniwan niya yung 99 na sheep para lang hanapin ka. Sino ka ba? Sino ba ako? 'Di ba? Basura lang naman tayo. Pinulot lang naman tayo ni Lord sa putikan. So who are we? Para tayo yung habulin ng ating Panginoong Hesus. Well, in fact, tayo dapat ang naghahabol sa gloriousness ng ating Panginoon. Tayo dapat ang humahabol sa kabutihan niya. Pero napakasagana po ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus na nagawa niyang iwan ang lahat para po hanapin ka, para ibalik ka niya sa Kanya. Iniwan niya lahat di ba? Si Jesus, anak ng hari ng mga hari, nandoon sa langit. Ang sarap-sarap ng buhay mo pag anak ka ng isang hari. Nandun siya sa heaven. Ang ganda naman ng... Hello, heaven na yun Ang ganda-ganda nun. Puro gold, puro riches. Everything that is good is in heaven. Pero iniwan nyo ng ating Panginoong Hesus para magkatawang tao dito sa lupa para po magkaroon ng salvation ang bawat isa po sa atin. And that is a reminder that the Lord really guides us and leads us into righteousness. Nagawa niyang iwan ang karangyaan ng pagiging anak ng Diyos para iligtas ang walang hamak na ikaw at ako. Amen po ba? At alam niyo po, the Lord is committed to His promises and He will guide and restore us because of who He is. So we can trust Him to lead us in the way ultimately that points to His glory. Ano pong sabi? Committed ang ating Panginoon. Di ba po sa isang relasyon, sa mga mag-asawa po dito, may commitment kayo dun sa asawa niyo Nasa altar po kayo, sinabi niyo dun yung vows niyo, there's commitment. Sa mga workers, may commitment po tayo. Sa ministry po na meron tayo, nagpe-pledge of commitment pa nga tayo Na yung time, effort, treasure natin na ibibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Pag tayo magulang, committed ka doon sa mga anak mo. Pag ikaw isang mag-aaral, committed ka doon sa pag-aaral mo. At ganun din po ang ating Panginoong Hesus. Kung tayo committed, pero minsan sumasablay po tayo, the Lord never fails. Yung commitment niya, kailanman po hindi magbabago. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus sa'yo na pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Pag sinabi niyang kasama ka niya, kasama ka niya. And let us not doubt the power of the Lord Jesus Christ. Amen po. Siya po kasi yung shepherd natin. Siya yung nag-aalaga sa bawat isa sa atin. And His glory should made known to the world. Sabi po dyan, by living righteously, believers reflect God's character and His glory is made known to the world. Dapat po makilala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang buhay po natin ay maging instrumento upang makilala ng ibang tao ang ating Panginoong Hesus. Saan man tayo magpunta, online man yan, o face-to-face man yan. Sa bawat pakikipag-usap mo sa ibang tao, dapat makilala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nakita ko si Kuya Daniel, kahapon po sa fun run, sabi niya po, sa TikTok, meron siyang 150 followers. At yung videos niya po doon is, may mga million views. Tapos kasi, yung dati, may video siya na shinare na about doon sa dati niyang buhay. Tapos ngayon, and pag tinignan niyo yung comment section, ang dami po doon na nagte-testify na babalik sila sa Panginoon. Ang dami doon na nagte-testify na nung nakilala nila si Lord, shinare din nila kung paano nila nakilala si Lord. Ang daming nanumbalik sa Lord. And ganun po natin, dapat pinapagamit ang buhay po natin sa ating Panginoong Hesus. Online man yan, may kausap ka man, dapat ang nilalabas ng ating bibig ay yung kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Di ba nga, sabi po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano ang nilalaman ng puso natin, yun ang sinasabi ng bibig natin. Kung ang laman ng puso natin ay puro salita ng Diyos, ang laman ng puso natin ay si Jesus, yun din ang lalabas sa bibig natin. Mapapapurihan at mapaparangalan po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating mga buhay. Pati po si Ate Jen, naalala ko, tinestify niya, may life group siya sa work. So, kilala ka na nagsasalita ka about the Word of God. Kilala ka na nagsishare ka ng salita ng Diyos. Kilala ka na nagtitestify ka ng goodness ng ating Panginoong Hesus. Sa man area nga po, nung nakaraan, nagkatanungan kami. Alam ba ng office mate mo na nagtuturo ka sa church? Alam ba ng ka-work mo na nag-church ka? Alam ba na worker ka? Alam niyo po, for the glory of God, ang sagot naman po ng bawat isa po sa amin ay yes.
Alam naman ng mga katrabaho namin na kami po ay isang mga Kristiyano. At kahit hindi po tayo worker, kahit members lang po tayo ng church, wag po nating ikahiya na tayo po isang Kristiyano. Let us uphold the glory of the Lord Jesus Christ. At wala naman po tayong talo dun eh. Tayo pa nga yung panalo eh. And even in the eyes of the people, mukha kang ewan, para kang baliw na sumasamba ka dyan, binibrainwash ka lang naman yan. Sa mata ng ating Panginoong Jesus, hindi. Kasi sa mata niya, mahal ka niya, at sa mata niya, tama yung ginagawa mo. Kaya talikuran ka man ng bawat isa sa mundo, i-reject ka man nila nung shinare mo si Jesus sa kanila, that's okay. Because the Lord sees you. Ang Lord ang nakakakita sa iyo at ang Lord ang magbibigay ng reward sa iyo if you give reward and glory to His name. Sabi sa Proverbs 3, her ways are ways of pleasantness and all her paths are peace. Sabi po sa Tagalog, maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Alam niyo po, the path of righteousness is the only safest road to travel. Ang daan po na ano yung Tagalog ng safe? Ligtas. Thank you po. Pinakaligtas na daanan ay yung path ng righteousness. Yung path na nilalakaran natin kasama ang ating Panginoong Yesus. Kasi pag alam mo na kasama ang ating Panginoong Yesus, bakit ka matatakot? Di ba lagi kang at peace? Kasi alam mo na kasama mo siya. Sabi nga, maaliwalas yung dadaanan mo, puno ng kapayapaan ang araw mo. Araw-araw, there's peace. Alam niyo po, ma-share ko lang din po, pasensya na po, no? Naalala ko lang, ako po kasi nagtatrabaho na ngayon. Mukha lang po ako estudyante. Biro lang po. Sa work ko po, sa government po kasi yon. At sa work po, di ba po, sometimes may complaint. Alam niyo po yung 8080. So, pag may complaint ka sa government employee, dun ka magko-complain. Alam niyo po ba na nakatanggap ako ng ganong complaint nang hindi ko alam? So, eto na. Tinawag ako dun sa office nung boss namin. So, nung una, syempre kwentuhan lang, hindi agad binaba na may nag-complain daw. So, may nag-complain. Doon siya talaga nag-complain at gusto niya ay bigyan ako ng sanction. Yung presidential complaint po yun eh. So, ibig sabihin, yung complaint niya, diretso na sa Pangulo. May sanction na agad. So, sabi ko, anong complaint yun? Nakangiti naman ako. Nakangiti lang naman ako sa trabaho ko. Ano iko-complain? Nabiro lang po. May complaint daw. So, sabi doon sa complaint, na hindi ko alam, na sabi ko, ano ba yung complaint? Sabi po dun sa complaint is, sinabi ko raw na yung asawa niya ay nandoon sa ospital na yon at magkahiwalay po kasi ata sila ng asawa niya. So wala naman akong kilalang mag-asawang magkahiwalay. At wala rin naman akong kinakausap na personal na buhay ng mga pasyente kasi bawal yun. Tapos yun yung nirereklamo niya, sinabi ko daw na nandun siya. So natuntun daw siya ng asawa niya. Sabi ko, ano yun? Wala, sabi ko talaga, ma'am, wala po akong kilalang mag-asawang magkahiwalay. Kahit sa pamilya po namin, buo po sila. Kahit yung mga kakilala ko, buo yung pamilya nila. Wala akong kilalang mag-asawang nagkahiwalay. So sabi ko, balik ako dun sa office ko, sa office namin. So syempre, nalaman ng mga ka-work ko. Tapos yung isa kong boss, tinanong niya kung okay lang. Sabi ko, okay lang ako. So tuloy ako work. Sabi nila, bakit daw hindi ako kinakabahan? Grabe yung bigat nung complaint eh. Imagine mo, kinumplain mo ako, doon talaga diretso sa Pangulo. Hindi ba pwedeng sa office muna namin? Hindi ko kasi, alam ko sa sarili ko na hindi ko yun ginawa. Alam ko sa sarili ko na walang ganong nangyari. So, I'm at peace. So, sabi nila, gawa ako ng letter. So, gumawa po ako ng letter. Nilagay ko doon lahat na yung time na nandun ako. Nilagay ko yung trabaho ko and everything to defend myself. Kasi alam ko naman po na wala talagang ganong nangyari. And alam niyo po, tapos na. Natapos na ng ganon lang. Nung pag-uwi ko, sabi sa akin nung pinsan ko kasi mag-work kami, hoy, kailangan mo ba ng attorney? Sabi sa akin gano'n, sabi ko, hoy, hindi. Nag-letter na ako at alam kong doon na yun matatapos. And for the glory of God, natapos na po doon lahat. Wala nang sumunod na complaint. Kasi sabi niya, gusto niya akong bigyan ng sanction. Paano niya ako bibigyan ng sanction? Wala naman ngang ganong nangyari. So, natapos po ng ganon yung problema na yun. At nagtataka sila sa akin, bakit daw okay lang ako?
Bakit nakangiti ka lang? Sa work nga po, pag pumapasok ako, sabi niya, parang tong si Ira hindi na babad trip. Lagi lang, mukha lang po ako masungit tingnan. Lagi lang siyang nakangiti, tapos tawa ng tawa, para siyang hindi na babad trip. Kasi nga, the peace of the Lord lives in me. At dapat ganun din po tayo. Kapag ang kapayapaan po ng Diyos ay nasa buhay po ng bawat isa sa po sa atin, kahit anong problema na ipukol sa'yo ng kaaway, hindi ka matitinag. You will stand firm in the name of the Lord Jesus Christ. And number 2 po, sabi po dyan, He prepares a table and satisfies us with good things. Our good shepherd mainly satisfies our spiritual hungering. He provides generously for those who trust in Him, ensuring their needs are met. Sabi po, may kasunod po, ang sabi po kasi sa Psalms 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita ng mga kalaban ko. Imagine the Lord prepares a feast for you. May handaan ka at nakikita yon ng mga kalaban mo. They will not rejoice. Pero ikaw, nagre-rejoice ka. Kasi ang Panginoon ang naghanda ng table for you in the presence of your enemies. At pag sinabi po dyan, doon po sa verse na yon, pag sinabi pong table, may feast, may meal. It represents full provision of God's blessings going beyond just meeting our basic needs. Di ba kapag po tayo kumain sa labas, especially sa Eat All You Can, kakainin mo lahat kahit busog ka na. May appetizer, may main course, may dessert, lahat ng drinks. Kung 3 yung drinks doon, lahat doon titikman mo, 3 yung baso mo. Sa dami-dami ng nakahanda doon, kung 5 yung putahe doon, kung 10 yung putahe doon, 5 yung plato mo kasi tagdadalawa. Tapos meron ka pang mga bowl na lalagyanan ng dessert. Full pack. Di ba pag nag-eat all you can tayo, susulitin mo nagbayad ako dito 599, sayang naman kung hindi ko susulitin. Hindi ako kumain ng umaga para masulit ko yung tanghalian ko kasi 599 yun, Lord. Susulitin ko to. At ganun po yung table na prepare sa atin ng ating Panginoong Yesus. Nandun lahat. Wala ka nang hahanapin pa. At sabi po doon, beyond just meeting our basic needs. Higit pa sa pangangailangan mo ang kayang ibigay ng Panginoong Yesus. Kung magtatrabaho ka, gusto mo lang ng bike para makarating ka doon, pero binigyan ka ng Lord ng motor para mas mabilis, praise the Lord. Nung hiniling mo, motor lang ang binigay sa'yo ni Lord, kotse, praise the Lord. Binigay niya yung higit pa sa pangangailangan mo. Ang hinihiling mo lang pangbayad sa tuition mo, pero pinrovide ng Lord pati yung baon mo pang 1 buwan, praise the Lord. Binigay niya yung higit pa sa pangangailangan mo. Ang hinihingi mo lang naman sa Panginoon, pambayad ng kuryente, pangbili ng gas, pero binigyan ka pa niya ng pang-grocery. Praise the Lord. Kasi higit sa pangangailangan mo, yung binibigay niya. Ang hinihiling mo lang naman sa Lord, yung decent na trabaho. Pero binigyan ka ng Panginoon ni Jesus ng trabaho na grabe yung earnings, grabe yung income, na pati tithes mo nag-increase. Praise the Lord. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri. Kasi binibless niya po tayo beyond our needs, beyond dun sa kaya nating isipin, at beyond sa kaya nating gawin. Sabi pa po sa Psalms 23:5, ang kasunod po noon yung may cup overflows. At pag sinabi pong overflowing yung cup po natin, imagine niyo po may hawak akong cup. Imagine niyo po kayo sa sarili niyo, may hawak kayong cup. Tinapat niyo sa faucet, tinapat niyo sa gripo, binuksan niyo yung gripo, tapos nilagyan niyo ng laman yon. At hindi niyo po pinatay, hinayaan niyo lang, kahit mahal yung bayad sa water district, hinayaan niyo lang na umapaw yung tubig dyan. It overflows, di ba? Ganun po yung illustration ng blessing ng ating Panginoong Yesus. It overflows. Imagine, ikaw yung baso, ikaw yung vessel, ikaw yung paglalagyan ng blessing ng ating Panginoong Yesus. At sunod-sunod ang pagpapala na ibibigay niya sa'yo, mag-overflow yon. It overflows not just for your own sake, but for others. Para maging blessing ka rin sa ibang tao. Kasi kung yung cup na yon, kung ikaw vessel ka, tinakpan mo yung cup na yon, paano pa makakapasok yung blessing? At kapag tinakpan mo yon, hindi rin makakalabas yung blessing. Nasa iyo lang. It will not multiply. Pero kapag po hinayaan natin na napupuno
yung hawak-hawak natin ang cup ng tubig na napupuno ng pagpapala ng Diyos at hinahayaan natin mag-overflow? Mag-overflow yung blessing niya hindi lang sa atin, pati na rin sa buhay ng mga tao sa paligid po natin. Yun po ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Hesus. At sabi din po dyan, our good shepherd mainly satisfy our spiritual hunger. Bakit po? Because the God's word is the right food for us. Ang salita ng Diyos ang tamang pagkain po sa buhay spiritual ng bawat isa. Kung tayo kanina nakapag-eat all you can na, dapat yung buhay spiritual po din natin, nag-eat all you can. Lahat ng makakain natin na salita ng Diyos na napapakinggan natin, ina-absorb po natin. Ate Ira, sabi naman po, yung kaya lang hindi naman natin magagamit yung 100% ng brain natin. Hindi naman yan lahat malalagay sa isip ko. Hindi ko naman lahat magagrasp yan. Hindi ko lahat makakabisado yan. That's okay. Kasi ang mahalaga, napakinggan mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. May isang verse ka lang na maalala, may isang promise ka lang na Lord na maalala at ipanghawakan mo yun. Buhay po ang salita ng ating Panginoong Hesus. At sa bawat salita na naririnig po natin sa Kanya, yun din po dapat ang mga salita na nananahan sa ating puso't isip. Yun din po ang mga salita na nagpapanatili po sa atin upang tayo'y manatili sa pananampalataya at maranasan natin yung kabutihan po ng ating Panginoong Hesus. Katulad po ni David. Si David, napakarami niyang pinagdaan ng adversaries. Napakarami niya pong pinagdaan ng hindi magagandang bagay. Di ba po, balikan natin yung sinabi kanina. Feasting at his table. Sabi po to, no enemy of any sort can ever take it away from you. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Hesus, kapag ikaw ay pinagpala ng Hesus, ng ating Panginoong Hesus, kailanman ay hindi yan maaagaw sa iyo ng kaaway. Katulad ni David, ang dami niyang pinagdaan ng adversities sa life, ang daming troubles na pinagdaanan niya sa buhay. Simula bata pa siya, di ba po, yung kwento niya kay Goliath? Teenager lang naman nun si David tapos ang higante si Goliath, ang tangkad-tangkad niya, pero natalo niya. Nung pinapapatay siya ni Haring Saul, di ba tinulungan siya nung kaibigan niyang si Jonathan para ganun yung pagmamahal niya sa kaibigan niyang si David para makaligtas siya. Even in the presence of the enemy, nandun po ang ating Panginoong Hesus. Katulad po ni David, dapat kung gaanong pinapapala tayo ng ating Panginoong Hesus, makita po yon ng mga kaaway. Sabi ni Ate Ira, pinagpapala ako, dapat ipakita ko to dun sa taong may galit sa akin. Hello, bago yung sasakyan ko. Hello, bagong gawa yung bahay namin. Hindi po ganon ang sinasabi ng Lord na in the presence of the enemy, makikita nila na, yes, makikita nila na pinagpapala ka. Pero gamitin mo yon upang makilala din nila ang kabutihan ng Diyos. Hindi ka pinagpapala ng Panginoong Hesus in the presence of your enemies para maging mayabang. Ginagamit yon ng Panginoong Hesus upang makita yung kalawalhatian niya sa buhay mo. Nang sa ganon, makita ng iba, yun pala yung Panginoong sinasamba niya. Buhay pala talaga yung Hesus na sinasamba niya. Kaya pala ganyan yung buhay niya. Nang sa ganon, maging gutom din sila na makilala kung sino ang Panginoong Hesus na sinasamba po natin. Amen po. And number 3, sabi po dyan, He delivers us and protects us from all evil. It signifies that even in the moments of greatest peril and fear, there is a source of comfort, deliverance, and protection. Sabi sa Psalms 23 verse 4, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, for you are with me. Or sabi po sa ibang translation, even if I walk through the valley of the shadow of death, I will feel no evil. Sa Tagalog po, di ba, kahit dumaan ka sa mga pighati ng buhay, sa kadiliman, wala kang kakatakutan. Bakit ka matatakot kay Satan? Defeated na yan ng ating Panginoong Hesus. 2,000 years ago, he was defeated by the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. So bakit tayo matatakot sa mga gawa at tangka ng kaaway? Sabi po, for His name's sake, we are safe. Sabihin niyo mga sa katabi niyo, safe ka. Sa ating Panginoong Hesus, ligtas ka.
Kaya dapat, dahil sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus at dahil sa kaluwalhatian niya, naliligtas po tayo. At yung valleys of shadow of the death or yung deepest darkness, ang pinapakita po sa atin nun or ang ini-illustrate sa atin nun, ay yung periods ng buhay natin na nasa-challenge po tayo. Alam ko po, bawat isa po sa atin ay may pinagdadaanan, bawat isa sa atin ay may mga challenges and obstacles na pinagdadaanan. Iba't iba man po ng level ng mga challenges, ng mga obstacles, ng mga troubles ang pinagdadaanan po natin. Maliit man yan o malaki, mas malaki pa rin ang ating Panginoong Hesus. Sabi, nagpo-provide ng comfort, deliverance, and protection. Even sa times na nagkakasakit ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan kayo ng tirahan, nawalan ka ng trabaho, even in your spiritual battles, nandun po ang ating Panginoon. Sabi po, even when we might have reason to be afraid, we do not fear. Kahit may rason para matakot ka, hindi ka matatakot. Because the Lord is with you and He will take care of you. He, like a shepherd, knows what He is doing and has our best interest in mind. Alam niyo po, yung verse po na binasa natin na yon sa Psalms 23 verse 4, that even if I walk to the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. This verse encapsulates the unwavering assurance that when we walk with God, it encapsulates po na kapag po tayo ay naglalakad kasama ang ating Panginoong Hesus, kaya nating lagpasan ang kahit anong problema sa buhay natin. Kasi nandun yung assurance ng Lord. Tayo pong mga tao, alam niyo po, kung hindi niyo pa po alam, tayo pong mga tao, ang gusto lang naman po natin sa buhay, meron tayong assurance. Meron tayong security. Diba? Kaya ka nagtatrabaho, nagpupursige kang magtrabaho para secured yung future mo. Diba? Kaya ka nag-aaral para ma-secure mo that you have the best future. Gusto mo yung security. Dapat secured ka. Gusto mo may assurance. Diba pag may mahal kang tao, gusto mo assured ka? Sinasabi niya sa'yo na mahal ka niya para malaman, okay, mahal ako nito. May assurance. Ang ating Panginoong Hesus, sinasabi niya na nga na mahal ka niya eh. Sinasabi niya na nga na kaya niyang i-provide lahat eh. So, bakit pa natin questionin ang kayang gawin ng Panginoong Hesus sa buhay natin kung secured at assured na tayo sa Kanya? Amen po ba? Wala na tayong kailangang hanapin pa kasi the Lord provides everything in our life. Physical, emotional, spiritual, mental, sa lahat ng areas ng ating buhay, nandun po ang ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng troubles, nandun siya. At kayang bigyan ng Lord ng peace yung puso't isip natin, the peace that surpasses all understanding. Na even in the times of trouble, payapa ka, kasi alam mo, nakasama mong naglalakad ang ating Panginoong Hesus. And number 4, He anoints and fill us with His power. Sabi po sa Psalms 23:5, you anoint my head with oil, my cup runs over. Sabi po dyan, the anointing signifies being chosen, consecrated, refreshed, and empowered by God. Yung anointing of the oil po, it symbolizes honor, blessing, and being set apart. Di ba po kapag po January, tayo po sa mga members sa congregation, sa ating pong first-timers, pag January po, sa pagpasok ng taon, meron po tayong anointing service na tinatawag. Na kung saan ang ating pong Pastora Annie, together with our other pastors, ay ina-anoint po tayo with oil. Yung tatayo tayo dito sa harap, tapos ipagpe-pray nila tayo. Pagpe-pray nila yung kung ano yung conviction sa kanila ng Panginoon na ipag-pray para sa'yo. Ina-anoint ka nila. At pag na-anoint ka na, ibig sabihin, you are going to be blessed and you are set apart. Yun po ang sinasabi po dito. Yung anointing, kapag meron ka ng anointing na nanggagaling sa Diyos, nag-overflow yung blessing. Nare-refresh ka dun sa kapaguran na nararanasan mo. Nako-consecrate ka. Nahihiwalay ka dito sa mundo. Yung mga ginagawa mo, hindi na nagiging katulad ng dati. You are not living your life before makilala mo si Jesus. Because tuwing nag-anointing po, ang kadalasang nasasabi, you will never be the same.
Kasi once you are anointed by God, you will not live the life that you have before because you will never be the same. Ibang-iba ka na sa buhay na meron ka dati. Di ba po, nung si David din ang inanoint ng ating Panginoong Yesus, sa mata ng ibang tao, hindi siya ka-anoint-anoint. Maaaring nag-anointing tayo dito, ina-anoint. No, bakit ba magpapa-anoint pa yan? May mababago pa ba dyan? Bakit mapupunta pa yan sa harap para i-anoint ni Pastora? Wag na. Dadami lang, haba lang yung service. Hayaan nyo na. Pag-pray na lang yan. Hindi. Nung si David po ay i-anoint para maging hari, nilagpasan lahat ng kapatid niya eh. Isipin nyo yung mga kapatid niya, warrior din naman. Si David, bata pa lang naman siya. Pero nilagpasan ng lahat yun. Sabi, hindi yan ang i-anoint mo. Next, hindi yan. Hanggang sa tanungin yung father ni David, meron ka pa bang anak? At si David yon. Even sa mga tao, ang tingin nila, hindi qualified si David. Sa ating Panginoong Hesus, qualified siya. At ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung sa tingin mo hindi ka qualified, or even other people tells you na hindi ka naman qualified eh. Bakit ka pa nandyan? Bakit ka pa nagsisimba? Ibabalik ka rin naman sa kasalanan. Bakit ka pa a-attend? Wala namang nagbabago sa'yo. Even sa mata ng ibang tao, hindi ka qualified, hindi ka karapat-dapat. Sa mata ng ating Panginoong Yesus, karapat-dapat ka. Do not put your identity in the words of other people. Put your identity in the Word of God. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Yesus, kung sino ka, yun ka. Hindi yun mababago at hindi yun maaagaw ng ating kaaway. Amen po. Sabi po, God anoints your head with oil. Our enemies could snarl and roll all they wanted, but in the shelter of God's presence, we would feast and be refreshed. God anoints us with the strength to face all the challenges and pressures in life. Alam niyo po, ang kaaway, si Satan, nasa paligid lang po yan. Sabi po sa 1 Peter 5:8, it says, be alert and sober in mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Ang kaaway, nandyan lang yan sa paligid, hinihintay lang para lapain ka. Hinihintay lang nun na sakmalin ka. Once na bumigay ka, dire-diretso na yan. Pag nasakmal ka ng kaaway, hindi lang sa leeg, buong katawan mo na yan. At hindi po hinahayaan ng Panginoon na mangyari yun, kaya yung anointing niya, binibigay niya po sa atin. Kaya kahit anong ingay ng kaaway, kahit anong lakas ng tinig ng kaaway, kahit sakmalin ka man yan, hindi ka naman magagalusan eh. Kahit sakmalin ka niyan, you were shielded by the Word of God. Yung God's armor, dala-dala mo, yung sabi sa Ephesians. Lahat ng yung salita po ng Diyos na buhay, kapag dala-dala po natin yan sa ating buhay, and we are anointed by the Lord, hindi po tayo kayang talunin ng kaaway po. And in conclusion po, sabi po dyan, pwede bang tumayo ang bawat isa po sa atin? Sabi po dito, what an absolute truth and promise flowing from the faithfulness and the character of our good shepherd. For His name's sake, He fulfills everything He promised. Alam niyo po, God's actions are motivated by His own character and reputation. He seeks to uphold the honor of His name above all else. Sabi po sa Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Sa bawat salita po na message na narinig natin sa ating Panginoon sa umagang ito, babalik at babalik pa rin po tayo sa kung sino yung Panginoon na sinasamba po natin. For His name's sake, para sa kaparangalan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus, He will fulfill everything He promised. Lahat po ng pangako sa iyo ng Diyos, pinangahawakan mo, Jeremiah 29:11. Nabibigyan ka niya ng good future, panghawakan mo yun. Kasi hindi sinungaling ang ating Panginoong Yesus. Lahat ng salita na sinabi niya, gagawin niya. Lahat ng salita na binitawan niya, i-fulfill niya. Hindi siya sinungaling at kailanman hindi niya babaliin ang mga salita niya. Kung tayong mga tao, may nabe-break tayo na promise, ang ating Panginoong Yesus, wala.
basahin man natin ang Bible cover to cover, lahat ng nandun nangyari at mangyayari pa lang. At sa lahat po ng binasa natin, lahat ng inaral po natin, babalik tayo sa kung ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ano ba yung kayang gawin ng pangalan ng ating Panginoong Yesus? Kanina nabanggit natin, meron tayong prayer cells. At binanggit natin ang kayang gawin ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, maraming pangalan ng ating Panginoon. He is our Jehovah Rapha, the God who heals. Kung ikaw may sakit ka na nararanasan ngayon, you are suffering from any illness, from any diseases, nandyan po ang ating Panginoong Yesus. Jehovah Rapha, the God who heals. Alam niyo po, ang pangalang ito ng ating Panginoong Yesus ang pinanghawakan ko nung times na nagkasakit ako. Last year, I was diagnosed with an autoimmune disease. Last year, nagka-alopecia po ako and some parts of my head, nagkakaroon ng bald spots. And pinanghawakan ko to. That Jehovah Rapha, the Lord will heal me. And the Lord did heals me. He healed me. Wala na yung sakit ko. Na sinasabi na bawal ako mapagod. Bawal ka magpuyat, bawal ka sa ganito, bawal ka sa ganyan, kasi manghihina ka. No. That is not what the Lord tells me. Ang sinasabi ng Panginoon ko, He is my Jehovah Rapha, the God who heals. Sa ating pong kalagitnaan, nawa lahat po ng may sakit ay makaranas ng kagalingan sa ating Panginoong Yesus. And sabi pa po, Jehovah Jireh, the Lord that will provide. Ano man ang pangangailangan mo, kailangan ko ng tuition, kailangan ko ng pambaon, kailangan ko ng pera, Ate Ira, kasi ako yung breadwinner ng family. Kailangan ko, Ate Ira, na ipapututos-tos doon sa mga kapatid ko, kasi ako na lang yung nandyan, wala na kaming magulang. Kailangan ko, Ate Ira, ng ipangtutos-tos sa mga anak ko, kasi single parent na lang ako eh. Kailangan ko na ipangtutos sa mga anak ko kasi hindi sumasapat yung kita namin mag-asawa. Kailangan ko pong mag-working student para makapagtapos ng pag-aaral. Ang sinasabi sa iyo ng Lord sa umagang ito, that He is our Jehovah Jireh. The Lord will provide. Ano man pong pangangailangan natin sa ating buhay. Kung minsan feeling mo wala ka ng pagkukunan, meron tayong Diyos, hari ng mga hari, may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, kaya niya yung ibigay sa iyo. Sabi Jehovah Shalom, the Lord is peace. Kung ikaw sa mga oras na ito nababagabag ka, yung pagod na ka na, yung hindi napapahinga yung isip mo, kakaisip sa mga problema, sa worries, sa future mo, kakaisip ng kailangan mo sa school, ng kailangan mo sa pamilya, kakaisip ng sakit na nararamdaman mo, kakaisip sa mga problema mo, kakaisip sa lahat ng bagay na meron dito sa mundo. Ang sinasabi ng Lord, that we have our Jehovah Shalom. The Lord is our peace. Sabi, Jehovah El Roy, the God who sees. Kung piling mo hindi ka na nakikita, kung piling mo baliwala ka na, nakikita ka ng Diyos. Sa Bible, yan kasi yung prayer ni Leia eh. Sabi niya doon, di ba? Nakikita pala ako ng Diyos. Kaya po, pag binasa po natin sa Genesis 16:13-14, makikita po natin doon po sinabi na Jehovah El Roy, the God who sees. Kasi nung akala ni Leia na hindi na siya nakikita ng Diyos, nagkamali siya. Nakikita pala siya. Sabi, Jehovah Ori, the Lord is my light. Kung piling mo ngayon, nasa kadiliman ka na, huwag kang mabagabag. Kasi ang ating Panginoong Yesus, ang ilaw ng bawat isa. Kung alam mo, feeling mo nasa darkness ka na, wala nang kaliwanagan to, katapusan na to. Nasa edge na ako ng cliff, Ate Ira, wala na akong patutunguhan, tatalon na ako. Sa kadiliman, hindi. The Lord is our light. The Lord gives us light. At ang sabi pa po, meron pang isang pangalan ng ating Panginoong Yesus. El Shaddai, the God Almighty. O ang ibig sabihin po, all-sufficient God. Pag sinabi nating all-sufficient, He supplies
everything that we need. Lahat ng pangangailangan po natin. Kaya sa umaga pong ito, ay nakita po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng bagay na kailangan na magagawa niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Panghawakan po natin yan. Panghawakan natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Panghawakan natin ang mga pangako sa mga salita na binanggit niya. At magpatuloy po tayo sa ating mga buhay. Pwede po ba? Let's sing the right song. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Sing your glory. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory, your glory. Sige po, let us sing to the Lord. Let us is raise our tangible hands in this place. as we sing this song sa ating Panginoon. Lord, you're Hayaan doing natin na something mag-manifest great. yung pangalan ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa. Supernatural Yes, Lord, awaken supernatural faith sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Sabihin po natin sa Panginoon, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. And if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Sabi po dun sa lyrics, pwede po bang i-flash natin? If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Magmamanifest po
ang kabutihan, ang pagmamahal, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus kapag sinik natin siya, kapag lumapit po tayo sa Kanya, kapag tinawag natin siya, doon magmamanifest ang pangalan niya kapag inalaw po natin at nabumukas ang puso at buhay natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi naman basta papasukin ng Lord yung buhay mo kapag hindi mo binigay sa Kanya. Sabi po dyan, if you call Him, if you seek Him, if you worship, He will manifest. Kaya po sa umagang ito, let us call, let us worship the name of our Lord Jesus Christ. Once again, let us sing. If you worship, He will manifest Himself. He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. Hands lifted high, let us If worship. you worship, He Let will us call the manifest name of our Himself. Lord Jesus If you call Christ. Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Once again. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Pwede po ba natin kantahin to without the instruments? Marinig natin, marinig ng Diyos na sinasambit natin yung identity niya. Na marinig ng Diyos na sinasambit natin yung kadakilaan ng bawat pangalan niya. Kantahin po natin, just the people of God without the instruments. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. oh, hallelujah, hallelujah, Father. Glory, glory, glory to the name of the Lord Jesus Christ. Father God in heaven, you are our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, El Roy. You are Jehovah El Shaddai, Lord God. Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, sa kadakilaan ng iyong pangalan, narinig mo ang pagsamba ng bawat isang anak mo na nandito. Narinig mo kung paano pinanghawakan ng kanilang pananampalataya yung kaya mong gawin sa buhay nila. Father God in heaven, I pray that your name will manifest in the life of each and every one of us. Sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sila po ay makakaranas ng kagalingan. Sa mga nababagabag, sa mga depressed, sa may anxiety, sa may worries, sila po ay makakaranas ng kapayapaan. Father God in heaven, sa mga may pangangailangan financially, sila ay makakaranas ng provision na nanggagaling sa iyo. Father God in heaven, let your name manifest in our life. Hayaan mo, Panginoon, na panghawakan namin ang kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa. Katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, you are our shepherd at hindi ka kailanman magkukulang. Sa umaga pong ito,
Nakikita po ng ating Panginoong Hesus ang pangangailangan ng bawat isa. Pwede po ba personally po tayo na manalangin sa ating Panginoong Hesus? Ano man yung pangangailangan natin sa buhay natin, sa pamilya natin, sa pag-aaral, sa trabaho, sambitin natin sa ating Panginoong Hesus. Huwag kang mahiya na idulog sa Panginoon ang mga pangangailangan mo. Kasi sabi niya, He is sufficient. Kasi sabi niya, hindi siya nagkulang. Hallelujah. Just a minute for a prayer for the God's people. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Yesus, naririnig mo po ang bawat panalangin na sinambit ng mga anak mo. Ang bawat problema na kanilang naiisip. Ang bawat kabigatan ng kanilang mga puso. Lord, I pray, Panginoong Hesus, ngayon pa lamang po ay kumikilos ka na sa kanilang mga buhay. Pinaparanas mo na ang kagalingan, nararanasan na nila ang provision, hindi man nila nakikita sa mga oras na ito. But Father God in heaven, you will give it to them with your perfect time. Father God in heaven, sa lahat ng nakakaranas ng sakit, nandun yung kagalingan, anumang mga panalangin na sambit nila, personal man yan, spiritual, mental, emotional, financial, para sa pamilya, sa trabaho, para sa pag-aaral, para sa ministry. Father God in heaven, bigyan mo ng katugunan ang bawat panalangin aming sinambit ngayong umagang ito. Hayaan mo po na nung binigay namin sa iyo ang aming tiwala, hindi kami magsisisi. Dahil Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang bawat isa po sa amin ay matagumpay. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, hindi kami matatalo ng kaaway. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, lalakad kami sa katuwiran. Sa pamamagitan ng iyong pangalan, mararanasan namin ang iyong pagmamahal. At sa pamamagitan ng iyong pangalan, through our lives, Lord Jesus, mararanasan din ng ibang tao ang iyong pagmamahal. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mga salita mo at sa presensya mo na ipinaranas mo sa amin ngayong umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, that you will continue to dwell in us, Lord God, in our house, in our family, in every places na pupuntahan po namin, that we will be blessing to the life of other people, and we will uphold the honor of your name. Thank you, Father God in heaven. Let your name be manifested in our lives every day, and every minute, and every hour. In the mighty name of Jesus. Ito na lamang po ang aming samot na langin at maingat po naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, sige po, palakpakan uli natin ang ating Panginoon. Maaari na po muna tayo makaupo. Dako tayo sa ating tithes and offering. Yan, so na-bless po tayo. Amen. Muli nga po palakpakan natin ang Panginoon. Maraming tayong natutunan this afternoon. Thank you sa buhay ng ating speaker, kay Sister Ira. Yan, sige po. Sabi nga po, before we continue to our tithes and offering, may ilang mga verses lamang po ako na i-share sa inyo. Ayan. So ang sinasabi po sa banal na salita ng ating Panginoong Hesus, kapag daw po tayo may bibigay ng ating kaloob, dapat daw po yung first fruit. When we say first fruit, ano po yun? Yun po yung una nating nakukuha sa lahat ng ating mga tinatanggap. So yun po ang sinabi. So ngayon po, hindi po sinabi naman dito na ibigay natin lahat. Amen po. Ang sinabi po, ang best example po nito, di ba? Luke 21 verse 1 to 4. The widow's offering. So ang ginawa po ng dito ng babaeng balo, actually, ang ginawa niya po dito, binigay niya lahat eh. Pero tayo po, we are not required to give everything. Kung ano lang po yung 10th part ng ating first fruit, yun lang po
yung ating ibibigay. Pero dito po, sinabi dito, natuwa po ang Panginoon. Kasi hindi lang po ito, yan po yung istorya ng maraming mayaman na nagbigay ng kanilang mga tithes and offerings sa simbahan. Pero dahil yun lang po ay sobra nila. Hindi katulad po ng babaeng balo na andun po yung lahat-lahat ng kanyang pangangailangan. And then, sabi nga po sa Proverbs 3:9-10, it encourages honoring God with the first of one's wealth, promising abundance and return. And ano pa po? Sabi po sa Exodus chapter 23 verses 19 and chapter 34 verses 26, commands bringing the best of the soil's produce to the house of the Lord. And then also, sabi nga po sa Leviticus 23:10, ayan, instruct bringing a sheaf of initial harvest to the priest upon entering the land. Ano po yung sheaf of harvest? Ito po yung isang bungkos. Kung kayo po ay may harvest, ito po yung isang bungkos ng inyong na ani. So tayo po, in our modern time, kami po mag-asawa, we are giving our tithes and offering. Binibase po namin ito sa gross ng aming sweldo. When we say gross, ibig po sabihin, kung 30,000 ang tinanggap naming mag-asawa, ang ginagawa namin doon, yung 10% ng 30K, yun ang ibibigay namin. For example lang po, sa aming dalawa. So kung yung 30K po na yun, ay sabihin na natin, tig 15,000 kami at kinaltasan nyo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, hindi pa po doon kasama yun sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. From, ang sabi nga po first fruit. When we say first fruit, that will be the 10th part ng ating kabuuhang nakuha. Amen po. Sa amin po yun. Yun ang conviction sa amin. Kasi ganun po namin naiintindihan ang verse ng Malakay 3:10. Amen po. So kayo kung gusto nyo sa net, kayo pong bahala. Pero kasi kami na mag-asawa, nalilito po kasi kami. For example, merong kagaya na lang, nag-loan ka sa SSS tsaka sa Pag-ibig. Minsan may nagtatanong kay Pas, yung aming bang niloan, dapat ba ipag-tights pa rin namin? Sa palagay nyo po, kung sa net kayo kumuha, sa palagay nyo po, yes, you have. Pero kung sa gross nyo po kinuha yung tithes and offering, pag po kayo ay nag-loan, hindi na kasama. Doon po kami nalilito Kasi parang feeling namin nagkakaroon kami ng kasalanan sa Lord, hindi namin ibibigay yung buo. Doon sa aming 10th part ng aming kinikita. Sa amin lang po yun. Pero kung paano po tayo kinonvict ng ating Panginoon, ganun din po natin ibibigay yung ating tithes and offering. Diba? Sabi nga po doon sa Luke 21 verse 1-4, binigay nung balo yung dalawang kusing na naka-base doon yung kanyang buong ika-bubuhay. Hindi lang po 10th part ang binigay niya. Amen? And sana po tayo po ay mahamon. Tama? So sige po, lahat po, itaas po natin ang ating mga blue envelope. Let us pray. Father God in heaven, thank you for another opportunity, Father, na kami ay nagkaroon ng pagkakataon na i-bless ang iyong iglesia, makasuporta, Panginoon, sa iyong mga ministeryo. And Lord, as we give our tithes and offering, let there be, O Lord, your blessing be upon each and every one of us. In every aspect of our lives, Panginoon, bless us indeed, Panginoon, ang aming health, Panginoon, spirituality, emotional, Panginoon, lahat-lahat, Panginoon, ng aming tinatangkilik, also our finances. Kung kami man po, Panginoon, ay mga empleyado, let there be promotion of Father God. Let there be your favor and blessing be upon each employee, Panginoon, na nandito, promotion after promotion, increase in salary. Also, Father God, we pray for our businessman, Panginoon, na nandito, Panginoon, na may hawak ng kanilang mga negosyo. Lord, more opportunity, more blessings, so Father God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni, and Father God, alam po namin, Panginoon, na kayo ang nagpo-protect ng lahat-lahat sa amin. There will be no bankruptcy, so Father God, litigations, Panginoon, na connected to our finances, we cast it out in the name of Jesus. And Lord, cover each and every one of us with your most precious blood. Lord, we cast out untimely death, O Father, sa aming pamilya, sa aming mahal, sa buhay, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Father God in heaven, maraming pong salamat. Ito na lang pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng amen. Sige po, tayo po ay mag-declare. Tingin po tayo sa ating screen. Okay, sabay-sabay na po in 3, 2, 1. Because I am a tither and a giver, the windows of heaven are open to me,
and God stops everything trying to come against what God has for me. Next po, I declare, I am blessed financially and I will receive blessing that I cannot contain. I don't worry about lack. I confess God supplies all my needs richly and abundantly. To God be the glory. Tuloy pa po natin, sorry. I choose to sow cheerfully and generously, and I will reap bountifully. All my needs are met, and I abound in every good work because I obey God with my tithes and offering. The Lord blesses everything I put in my hand to. The blessing of God are chasing me. Next po, I am committed to do my part as a believer to support my church, expand the gospel, help those in need, and sow seeds that will bless generations to come. Next po, I am a tither, I am blessed, I am protected. In Jesus' name, amen. To God be the glory po. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating victory proclamation. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at minsan pa po tayong lahat ay pumalakpak ng pinakamainam sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang pinakamalakas sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! Palakpak po ng mapagtagumpay sa Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. 'Cause I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Muli po tayo pumalakpak sa Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, and we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on! I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. 'Cause I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I
po ang bawat isa. And today naman po, let us welcome our first timer po sa umagang ito. Maaari po ba nasamahan po ng nag-invite ng ating first timers si Sister Myra Girly Briones, Chanel Francisco. Yan. Pwede po ba napakidala po sila sa harapan? At minsan pa po, tayo po ay sama-sama na i-greet po ang ating first timers. Maaari po ba nakantahan, awitan po natin ang mga first timers po natin today? I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one. We are one in the family of God. For we are one. For we are one. For we are one. For we are one. We are one in the family of God. Welcome po sa JIL Patag. At minsan pa po, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na minsan pa, sama-sama po tayong manalangin para sa buhay ng ating mga first-timers. Let's bow our heads and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. We thank you for this day. We thank you for the lives of our first-timer, Panginoon, si Sister Myra and si Sister Chanel. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na minsan pa, Panginoon, idinako mo po sila, nakasama po namin sila. Lord, we know na may great purpose ka, Panginoon, sa buhay nila kung bakit sila narito. At tunay nga, Panginoon, dinadalangin nga po namin ang buhay ng mga anak mo ay tunay nga po, hindi lamang ito, Panginoon, ang first time na makakasama namin sila, bagkus ito pa lamang, Panginoon, ang simula ng kanilang journey, Panginoon, upang mas lalo sila, Panginoon, makakilala sa iyo, mas lumalim, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo. And Lord, as they follow you, we pray, Panginoon, na ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng abundant blessings sa kanilang buhay. Lord, bless every aspect of their lives. Ano man, Panginoon, ang dalangin ng kanilang puso, ay sama-sama po kaming dumudulog sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang kumatagpo, Panginoon, ng kanilang mga dalangin. Ano man, Panginoon, pangangailangan nila, ipapamalas mo, Panginoon, kung gaano kakadakila, kung gaano kakatapat sa kanilang buhay. I-extend mo rin po, Panginoon, ang mga pagpapalang ito sa kanilang mga pamilya sa pangalan ni Jesus. And even, Lord God, sa mga kasama ko po, Panginoon, na mga kamanggagawa, Panginoon, mga attendees, Panginoon, mga anak mo, na sama-sama, Panginoon, na nalangin, hayaan mo nga po, Panginoon, ikaw rin po ang magbalik sa kanila, nagsiksik, liglig, at nag-uumapaw na pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. We declare, Panginoon, na kami po ay mapagtagumpay na. We declare, Panginoon, that we are blessed, we are highly favored in Jesus' name, and no works of Satan will form, walang anuman, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, siyang makakapanig sa bawat isa. No weapon shall form against us. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, bind us with your love that cannot be broken. Maraming salamat, Panginoon. To you be all the glory and all the honor and praises. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Amen. Praise the Lord. And for our announcement po, next week po, August 30, 2026, one service lang po tayo. Wala po tayong second service. So, lagi po yan tuwing last week of the month. At inaanyayahan po namin kayong tumayo para sa ating closing prayer. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Ang pagpupuri pa sa naman ay sa'yo lamang nararapat ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay ang pagpupuri
Diyos, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Dakilang Diyos, hayaan mo na sa closing prayer na ito, Panginoon, ideklara ko po, Panginoon, yung salita mo na aming napakinggan at napag-aralan sa pamamagitan ng buhay ng iyong anak na si Sister Ira. Pwede po bang manatiling nakapikit at nakayuko tayong lahat? At hayaan niyo pong tanggapin niyo po itong deklarasyon. Ide-declare ko po sa inyo yung Psalm 23 na ating pinag-aralan. Taas po natin ang ating kanang kamay. Tanggapin niyo po ang salita ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 1, "The Lord is your shepherd. You will lack nothing." Dinedeklara ko sa bawat babae at lalaki na nasa lugar na ito, hindi kayo magkukulang sa anumang inyong pangangailangan dahil ang Panginoon, Jesus, ang inyong pastol. Sabi sa verse 2, ito po ang aking closing prayer, declaration po ito para sa inyo upang baunin nyo ang salita ng Diyos sa inyong pag-uwi. "He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Dinedeklara ko ang kapayapaan sa inyong mga puso. Kung may mga nababagabag, kung may mga natatakot, ang Diyos ang maglilid sa inyo sa kapayapaan. Kaya tanggapin nyo po ang kapayapaan at ang proteksyong nagmumula sa ating Panginoon. At sabi po sa verse 3, "He restoreth my soul." Re-restore ng Panginoon ang inyong mga kaluluwa. Kung meron kayong mga inner hurts, kung may mga nasaktan, kung may mga na-reject sa inyo, kung may mga taong nakasakit sa inyo, kaibigan, ang Panginoon po ay ire-restore kayo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. And sabi po sa verse 4, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me." Dahil kasama niyo po ang Panginoon, aalisin niya po ang lahat ng takot. Saan man kayo magpunta, lagi niyo siyang kasama at lagi niyo siyang mararanasan sa pangalan ni Jesus. At sabi po doon, "Thy rod and thy staff, they comfort me." At ang Panginoon ang siyang makapagbibigay ng tunay na comfort. Sa mga naghahanap ng comfort sa mga bagay sa mundong ito, hindi niyo po yun matatagpuan. Sa Panginoong Hesus niyo lang po matatagpuan ang tunay na comfort at yun po ang dinedeklara ko sa inyo sa umagang ito. At sabi po sa verse 5 and 6, last two verse before I close, "Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over." Ang siksikliglig at nag-uumapa po na pagpapala ng dakilang Diyos ang ginagawad at dinedeklara ko sa inyong mga buhay. At kung may mga nagagalit sa inyo, kung may mga taong ayaw sa inyo, patutunayan ng Panginoon na kayo ay pinagpala niya at kayo ang papaboran ng Diyos sa inyong mga kaaway sa pangalan ni Jesus. At sabi po sa verse 6, last verse, ito po ang napakagandang deklarasyon na gusto ko pong iuwi ninyong lahat. Sabi po doon, "Father God, I declare to them, surely goodness and mercy shall follow them all the days of their lives, Lord, and they will dwell in the house of the Lord forever." Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Mararanasan nilang lahat to. Makikita nila, Panginoon, na totoo, buhay, dakila, banal at ang iyong salita sa kanilang mga buhay. And Father God, maraming salamat din sa iyong lingkod na ginamit sa buhay ni Sister Ira. Dalangin ko, Panginoon, yung paglilingkod na ibinigay niya sa iyo, yung pagpapagamit niya sa iyo, Panginoon, ikaw po ang siyang magbabalik sa kanya ng pagpapala, pisikal at espiritual. And Father God, kung ano man yung mga prayers niya, Panginoon, tutugunin mo po yon sa iyong tamang oras at sa iyong tamang panahon sa pangalan ni Jesus. Patuloy mo po siyang i-anoint at magamit pa, Panginoon, sa expansion of your kingdom, lalo na sa mga kabataan. Pagpalain at ingatan mo rin po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. At sa aming lahat, Panginoon, bago kami umuwi, o Diyos, iginagawad ko po, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos Ama, Panginoon, ang maranasan ng iyong mga anak, ang pagpapala, biyaya, habag ng Panginoong Hesus ang aming maiuwi, at ang pakikipisan, pagsama na walang hanggan ng Banal na Espiritu ay maranasan po naming lahat na nasa lugar na ito, ngayon, bukas at magpakailanman. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating